Hello guys, bale andito na naman ako ngayon ha, para mag-share na naman ako sa inyo. Bale ang i-share ko na naman ngayon sa inyo guys, ay tungkol na naman ito guys sa ano ha, kumbaga ang nauna kong upload sa negosyo yun ha, bago lumipat ha, kapag kayo ay magbi-business. Ito naman guys ay pagdating sa bahay or bago kayo magtayo ng bahay, gawin nyo ang ituturo ko sa inyo ngayon para kumbaga hindi malasin kayo sa bahay na yan or sa pagtatayo ng bahay na yan ay hindi kayo mamalasin. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Dahil ako guys, alam nyo naniniwala ako, marami din guys ang mga naniniwala dito sa mundo. Na guys, ang isang bahay ha, kumbaga bago tayo pupunta dyan, bago tayo magpapatayo ng bahay na yan guys, ay kumbaga may nauna na dyan sa atin na nakatira. Yan guys ang ibig kong sabihin. Mga nauna na yung mga kagaya ng mga engkanto, white lady, or kahit na ano pa yan, mga duwende, mga kung ano-ano pa yan guys na mga elemento yan guys, or espiritu na nauna sa atin. Yan guys. Kaya kumbaga i-share ko sa inyo ngayon ha, sa mga plano, sa mga tao na mga followers ko na may mga plano magtayo ng bahay. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ano ang gagawin nyo guys bago kayo mag-umpisa? Bago kayo guys mag-umpisa para magtayo ng isang bahay ha. Ang gagawin nyo guys ha, para kumbaga hindi kayo malasin sa bahay na yan guys ha, bago kayo magtayo ay kumbaga mag-alay kayo. Mag-alay kayo at magpaalam kayo ha. Sabihin na lang natin mag-alay kayo ng isang puti na manok ha. Ganon din guys sa business na una kong na-upload ha. Mag-alay kayo ng puti na manok ha. Mas maganda guys yung native na manok talaga. Yan guys ang ibig kong sabihin native kasi ako ganyan guys ang ginawa ko sa Cebu. Yan guys ang ibig kong sabihin, may bahay kasi ako sa Cebu guys. Nag-alay din ako doon. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon ha, halimbawa lang may plano kayo magtayo ng bahay, di ba? Yan guys ang ibig kong sabihin. Yun guys, mag-ano kayo guys is new moon ha. Gawin nyo yan, new moon ha. New moon, mag-alay kayo alas 6 ng hapon. Ano ang gagawin nyo guys sa puti na manok na sabi ko na pang-alay nyo ha. Para kumbaga wag masyadong malasin ang bahay na yan or maging kaibigan nyo kung mayroon man dyan mga nauna sa inyo. Ang gagawin nyo guys, katayin nyo ang manok ng alas 3 ng hapon ha. New moon, tapos ngayon guys, ano ang gagawin nyo? Ang gagawin nyo guys ay kumbaga yung dugo guys ay kumbaga yung ano guys, kumbaga yung lugar, kung gaano kalaki, about 36 square meter yung bahay nyo. Ha, kumbaga yung ano na yan, bawat kanto ng yung paglalagyan nyo guys ng poste ng bahay nyo, lagyan nyo ito guys ng kumbaga dugo ng puti na manok. Yan guys, kumbaga papatakan nyo. Yan guys ang ibig kong sabihin na papatakan ha. Tapos ngayon guys, syempre pagkatapos nyo magpapatak, anong gagawin nyo sa manok? Linisan yun. Pakalinis ngayon guys ay pakuluan nyo. Pakuluan nyo ito ng walang asin at suka, walang bitsin, walang halo, kahit na ano pa yan ha. Huwag nyong hahaluan yan guys. Huwag nyong hahaluan ha. Tapos ngayon guys, ano pa ang gagawin nyo para kumbaga hindi kayo gambalain ng mga nauna dyan sa inyo. Kasi na-experience ko yan guys ha. Kumbaga mamaya ikikwento ko sa inyo yung tao na hindi gumagawa ng ganyan. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon, bago mag-alas 6 guys, ha, kumbaga nakaready na yung manok na malinis na ha, napakuluan na, nakaready na pang-alay ng alas 6 ng hapon. Tapos ngayon guys, pag alas 6 na ng hapon, halimbawa lang, kunyari lang, ikaw sa'yo ang bahay na yan, kunyari sa akin ang bahay na yan, ako ang gagawa ng ritual na yan ng pagdarasal ha. Magdasal ng isang Our Father, isang Hail Mary, isang Apostles' Creed. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Yan ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon, magtawag kayo. Halimbawa lang, medyo lakasan nyo lang ang boses nyo. Ha? Kasi kung ikaw lang naman ang nandyan, ha? Lakasan nyo ang boses nyo. Ha? Yung pag Ave Maria Purissima nyo, lakasan nyo. Ave Maria Purissima. Ave Maria Purissima. Yung parang may tinatawag kayo, ganun guys. Ha? Kasi ganun ako pag nagtatawag.
Yan guys ang ibig kong sabihin, tapos ano pa ang kasunod yung gagawin. Ha? Sabihin nyo, andito na yung alay namin sa inyo, ha? Mula ngayon magkaibigan tayo. Iniling ko sa inyo na kumbaga magpaalam kayo na magtatayo kami dito ng bahay, magpapaalam kami sa inyo, sana wag kayong magagalit. Ganun guys ang ibig kong sabihin, sana wag kayong magagalit. Magtatayo ako ng bahay dito. Ganun guys ang ibig kong sabihin, ha. Yun lang guys. Tapos kung kayo nang bahala makipag-usap kung anong sasabihin nyo. Tapos ngayon guys, ano pa ang gagawin nyo ha? Mula ngayon magkaibigan tayo ha. Kumain na kayo. Andito yung alay namin sa inyo. Lagyan nyo rin ng soft drinks guys ha. Yan guys ang ibig kong sabihin. Dahil pwede nyo naman kainin yung manok na yan na inalay nyo. Pwede nyo yan kainin kinaumagahan. Napakaganda guys, yung bago kayo magpatayo ng bahay guys, ay gumawa kayo ng ritual na to ha. Dahil yan guys ay may posibilidad na magdala yan sa inyo ng swerte sa buhay. Hindi kayo malasin kasi may mga kasi guys, kumbaga yung mga hindi natin nakikita na minsan kapag nagtatayo ng bahay sa lugar nila ay nagagalit yan. Yan guys, para bang lagi kayo tatakutin yan kung ano-anong ginagawa nila para matakot kayo. Kasi guys, alam nyo, to sa totoo lang na-experience namin yan. Na-experience namin yan, yung bahay ng tito ko guys sa Bicol is talagang malaki guys. Ang tawag nga doon is White House. Kasi bale yung tito ko guys ay nasa Amerika siya. Yan guys, nakapatayo ng bahay sa Bicol na malaki. Doon kami lumaki guys sa bahay niya na yun. Para bang doon ako namulat. Namulat kasi grade 5 is bale para bang doon na kami tumira hanggang sa nagkaisip. Yun guys ang ibig kong sabihin. Nagkaisip kasi isa lang yung anak niya. Tapos ngayon guys, alam nyo ba kung ano ang nangyayari? Ano ang nangyayari? Talagang ginagambala guys yung mga nakatira. Kaming mga nakatira doon ay ginagambala guys ha. Naniniwala ako sa ganyan na mga white lady. White lady unang-una. Nandoon guys, yung kami ng kapatid ko guys is nandoon sa kwarto. Tapos ngayon yung pinsan namin is doon sa kabilang bahay nakatira. Sa likod ng bahay na yun. Ngayon guys, nakakita sila guys ng white lady. Isang white lady babae, nakaputi, mahabang buhok. Na ito guys ay nakalutang guys. Nakalutang siya, talagang ginagambala kami. Tapos ngayon kami ng ate ko, yung ate ko nagpaplansya. Yung pala, wala kaming kaalam-alam. May nakatingin sa amin sa bintana na white lady. Kinaumagahan, nagdaldal, nagkwento na yung pinsan namin. Pumunta siya sa amin. Umiiyak dahil nakita daw niya isang white lady na nakatanaw sa amin ng ate ko habang yung ate ko ay nagpapalansya. Yan guys ang ibig kong sabihin, maraming panggagambala. Tapos ngayon pag umuwi yung tito ko galing sa Amerika, talagang tinatakot nila ito guys. Lahat kami guys, lahat ng kwarto kakatukin ang salamin, mahaba ang kuko guys. Talagang grabe ang mga nervyos namin dahil talagang nangangatok sila guys. Yung kakatukin ka talaga, mahaba ang kuko, talaga ramdam mo yung haba ng kuko nila. Yan guys ang ibig kong sabihin, kumbaga mararamdaman mo. Marami ang paramdam sa amin. Tapos ngayon guys, kumbaga sobra-sobra talaga ang pananakot sa amin. Yan guys, may mga duwende naman, pero yung duwende mababait guys, yung white lady lang talaga. Tapos ngayon, pag may natutulog doon sa bahay na yun, para bang yung gamit na papagalaw ng mga na yan, kung sinong mga espiritu na yan guys, na nakatira doon sa bahay na yan, elemento na yan, talagang grabe guys yung panggagambala sa amin na halos nagkaroon kami ng phobia guys. Mga kapatid ko niyan, pag natutulog kami, nakatalukbong na kami. Pag nandyan na, nagpaparamdam na sa amin, nandyan na talagang halos mamatay. Para bang kinakapos na kami guys ng hininga ng ate ko. Yan guys, kumbaga as in sobra talaga. Yan guys, pero nakakatulong din sila guys. Dahil alam nyo sa totoo lang, nung ang susi guys is naiwan ito guys sa loob ng kwarto. Bali yung drawer guys ay nara yun. Naiwanan ang susi sa kwarto. Ngayon kumuha lang kami guys ng kawayan. Kawayan lang guys ha. Kawayan, alam na naman natin yung nipis ng kawayan. Tapos nilagyan namin ng pako dito banda. Para kumbaga ipakagat namin sa drawer para ma-open yung drawer, pero mahuhulog pa rin yung susi sa sahig. Yan guys, alam nyo ba na talagang nagkaroon ng himala talaga guys. Yung drawer na yun na nara guys is talagang napakabigat nun guys ha. Napakabigat, nara yun eh. Ang laki-laki nun yung drawer na para bang dresser na nakaupo ka tapos diyan ka magsasalamin. Yan guys, magsasalamin ka.
Yan, yung para bang, anong tawag doon, para bang dresser ang tawag doon noon yung mga nandiyan, yung mga makeup mo. Yan guys, kaso nara siya mabigat. Alam nyo ba na nung idinikit lang namin yun guys, na idikit lang namin ito ng ganyan sa nara, talagang parang may tumutulak na guys sa cabinet na yun guys, na hindi ko talaga makalimutan hanggang ngayon. Yan guys, talagang kumbaga may tumutulak talaga. May tumutulak hanggang ito ay nakarating sa amin na ang cabinet na yun na wala namang tao sa loob, na bakit may nakarating sa amin, hinihila lang ng kawayan, kaya ba yun? Yan, yung pako na yun. Yan guys, talagang nakakatulong din sila. Pero talagang nag-aano sila. Karamihan guys, nananakot lang sila, yung ganun, yung nananakot. Yan guys. Tapos ngayon, kailangan mag-alay kayo bago kayo magtayo ng bahay ha. Yan guys, ang haba ng kwento ko sobra. Tapos ngayon guys, so sobrang panggagambala nila, may kinuntak na nun ang tito ko guys na isang albularyo na magaling. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Ngayon alam nyo, pumunta ang albularyo sa bahay ha. Alam nyo ba na nagulat yung albularyo dahil sinalubong na kaagad siya sa gate mismo, sinalubong siya ng isang white lady. Yan guys, ang ibig kong sabihin ha, sinalubong siya, nagkwento siya. Wow, grabe, ang lakas ng ano ng bahay nyo, grabe, sinalubong pa ako sa may gate. Isang white lady. Hindi siguro alam ng white lady na yun ay isang albularyo. Yan guys, kasi syempre albularyo, yan guys ay mga bukas ang third eye niyan. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Tapos yun guys, nag-alay kami. Kumbaga pinag-alay talagang namili guys ng mga manok, kahit na mga karne na hilaw. Yan guys, pinakuluan lang talaga yun guys. Pinakuluan lang yun, talagang naghanda kami guys sa labas ng bahay guys. Naghanda kami, talagang naglagay ng misa, nandoon nakapanglagay yung pinakuluan lang, walang asin, walang bitsin. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Pero alam niyo sa totoo lang, ayaw ko nun kumain guys, ayaw kong kumain kasi sabi ko sobra lang yan ng mga maligno na yan, kung ano-ano yan ng mga elemento or espiritu. Ang dami pala guys doon sa namin, doon sa loob ng compound namin guys, sa loob ng compound, sa loob mismo, malaking bahay kasi yung guys, tapos malaki ang gate. Sa loob mismo nun guys, talagang ang daming nagpuntahan yan guys. Talagang grabe, as in grabe. Hindi lang isa, kaya yan guys ang may hirap sa mga ganyan na mga lugar na hindi natin kabisadong talagang aanuhin ka. Yan guys, nag-alay kami, tapos ngayon sabi ng albularyo, kumain kayo niyan para kumbaga ang sobra niyan ay para yumaman daw, yayaman, sabi niya yayaman ang kakain. Aba, talagang kumain din talaga ako dahil sabi ko syempre sino pa ba naman ang ayaw na yumaman, di ba? Yan guys, kumbaga talagang tapos yun, inubliga na kami guys na mag-alay kami araw-araw or every Tuesday and Friday, kagaya ng share ko sa inyo na pag-aalay. Yan guys ay napaka-epektibo. Yan guys ay pwedeng magdala ng swerte sa atin, or malayo tayo sa mga sakit. Yan guys, totoo talaga yan guys, dahil ako kumbaga talagang subok ko talaga ang pag-aalay na yan. Yan guys, magtatanong na naman sa akin ng pag-aalay, may upload ako dyan. Yan guys ha. Yan lang guys. Thank you guys. I love you all. Ayan guys, kaya kung bago kayo magtayo ng bahay, gawin nyo yan. Ganon din guys sa mga bago lilipat ng bahay ha. Hindi ko natuloy na topic yung sa mga bago lumipat ng bahay. Ha, yan guys, sa pagtayo lang ng bahay, yan ang natopic ko ngayon. Tapos yung sa magre-rent ng business or pwesto, kasi may mga nagtatanong sa akin yan. Yan lang guys. Thank you guys. I love you all. Ask Kim Julie Janim kung ano yung pangalan ko dito guys sa Facebook ko, sa YouTube ko, yun din guys ang pangalan ko sa Facebook ko. Ha, yan lang guys.